Hi there. Okay, so eto na naman ang time na pumupusta ang mga tao dahil Miss Universe Philippines coronation night na tonight, right? Just sa Philippines. So, paunawa, disclaimer, warning. Siyempre ako may bets din. So, the following stray thoughts are just based on the recent joining of forces of Kun An at Nawat Itzara Grisil, owner of Miss Grand International, and he's being awarded a 5-year franchise of Miss Universe Thailand. Tapos appointed pa siya as executive director of Miss Universe organization. And that is of course bukod pa sa pag-assign sa kanya as host or hosting of the Miss Universe pageant in Thailand this coming November. Isabit na rin natin yan, yung grand ambition niya to make Miss Grand International pageant a member of the Big 4 major beauty pageants, either to join the magiging Big 5 na o magtanggal ng isa na hindi na relevant. Miss Earth kaya yun. Anyway, so actually this is about the sudden surge of influence of Papa Nawat sa beauty pageants, especially Miss Universe. At syempre, kaakibat nito ang invisible influence niya sa MUO, Miss Universe Organization, particularly kay Kun An, dahil tipong sinalon niya si Kun An sa harap ng mga mga kasong kinaharap ng transgender ngayon. So, here we go. The Miss Universe Philippines 2025 is not a veteran, but might just be a newbie. Yes, no to Winwin, no to Atisa, no to Ileana, no to Chelsea, and no to Katrina. What? Paano ba to? Sige na nga, simulan na nga natin. Okay. No to Winwin Marquez. Oh my God, magagalit sa akin si Ness nito, si Ate Lisa Valderrama, si Rafi. But wait. Eto na naman tayo, nagkakadimensya na naman ng mga Pinoy. Did you forget yung infamous strategy ni Kun An na about inclusivity na nais-secret recording sa isang meeting nila noon nung bagong benta ng 50% shares kay Raul, na open na daw sa single moms, sa married women, and mothers ang Miss Universe, pero hindi sila mananalo. Methinks, yeah, parang wala nang mahina chance ni Winwin for Miss Universe title, pero mabibigyan pa rin ito sa tingin ko lang ng title, but not MUPH. The only one available sa status niya is Miss Eco International. Dito masusubukan yung pagka-Latina Slayer niya na ginamit niya noong 2017 when she became the first Asian to win Miss Reina Hispano-Americano. If kakayanin niya makipag back-to-back with Alexi Brooks in Egypt next year. Next! No! To Atisa Manalo, sorry. Super bashing na naman ako nito, tiyak. Teka. TV show ni Ninang Ricky Reyes noon sa Channel 9, Wet a Minute, Pansit na Mainit. Nakalimutan naman ba ninyo yung awayan between Miss Grand International and Miss Cosmo? Bago lang to na gaya-gaya po tumaya raw ang Miss Cosmo sa Miss Grand. Oh, di ba nag-join si Atisa doon? Pero top 21 lang inabot niya. No top 10, no top 5. Despite the manyeka factor. Just think. Ito isipin nyo. Sa tingin nyo ba kakainin ni Papa Nawat ang iniluwa ni Papa Bawang? Kahit super duper expialidocious manyeka pa si Atisa? Well, kahit pa paano, I think methinks the Miss Universe Philippines organization will still award a crown to Atisa sa lahat ng effort niya, pinagdaanan niya, blah 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 blah. And I think it's gonna be Miss Charm Philippines dahil super sweet ang image naman niya ngayon, di ba? Hindi na siya gigil. Please be with you, mga Atisa fans. I love Quezon. Next! No. To Ileana Maria Aduana. Ako sa Patotiak, Bukol, Black Eye, ang abot ko rito. Okay, hold.
Ayan na naman tayo, nagkaka-Alzheimer's attack na naman kayo, mga audience. Nakakalimutan na naman ba ninyo na allergic si Papa Nawat sa Miss Earth bukod sa Miss Cosmo? Eh, di ba naging title holder si Eliana? Miss Earth Air 2023 nga ba yun? Eh, di ba may kasabihan nga tayo na the deeper the wound, the harder to forget. Di ba? Eh, ngayon pa naman ang motto ni Papa Nawat after all the grand conquering of the universe, babangon ako, dudurugin kita. Patay. Anyways, I think magiging first runner-up si Eliana, but i-appoint siya, eto na, bilang panabla, appoint siya sa Miss Cosmo next year. Tingin nyo, tama ba yung iniisip ko? Ako na babuwang. Next, pag-iisahin ko na lang to. Okay? No to Chelsea Fernandez. No to Katrina Liagado. Isabay ko na rin si Atisa Manalo uli. Ayan, no to these three. I'll make it short and painful. Short and sweet. Okay, sabi ni Papa Nawat, ang hinahanap daw nila ngayon sa Miss Universe for 2025, a good speaker. Ayun na. Did I say more, guys? Huh? These three ladies can carry good conversations. Well, very well. That's it. But sa sinabi ni Papa Nawat, looks like public speaking is different. Don't you agree? Eh, malamang Kepweng, dahil maganda naman ang performance ni Chelsea, I have a feeling she'll be second runner-up. Baka hanapan na lang siya ng pageant na pwede niya salihan. Sa palagay niyo, ano yung pageant yun? Miss Planet? I don't know. So, out of the running na itong 5 veterana. Eh, sino na ba natitira? Ha? Eto na. Eto talaga dito, bugbog sarado ako sa mga pageant fans. Kasi, I have a feeling dark horse ang last two standing. Look at what happened last year. Chelsea Manalo and sino ba itong ABS-CBN star na to? Basta yung magaling magsalita. Those two, they were not the front runners. They were dark horses. One is short, one is dark. Sa tingin nyo mangyayari uli yun? Yes, I think so. And eto na, fearless vibes ko. Ito pakiramdam ko lang. I agree with Jake Kaysel Ortega. Pareho kami. Dito kami nagkaisa. Etong isang ito ang dapat matakot ang lahat. Kasi while everybody's focused on the front runners, hindi natin napapansin ito. And this is none other than Pasay, Amanda Russo. Yes! Amanda Russo! Doon ako. Why? Wala siya nakuha ng award, ha? Special award. Last year, isa lang yata kay Chelsea, tsaka isa rin yung kay Beatrice Gomez, diba? O ewan ko kung mag-award ng Bragais sa pageant night. Ewan natin, baka si Amanda. But silent killer. Sabi ni Gaisel, matakot na daw kayo sa babaeng ito. Dahil nandun siya sa lahat ng mga events at nakita niya in person at gumalaw at nakausap niya at natansya niya si Amanda. Sabi niya, the pictures, the video don't do justice to Amanda. Napakaganda daw. Walang may, napaka-commanding ang presence, napakatangkad, 5'10", long-legged, magandang kutis, youthful, vibrant, joyful. So, Amanda Russo as my bet for Miss Universe Philippines. At ang Supra or kanyang first runner-up, bet ko pupunta kay Eloisa Jaud, the second tallest at 5'9". Eloisa Jaud, no-brainer. Supranational, Eloisa top model, Rene Salud, ang galing rumampa, kitang-kita naman. Magandang katawan, magandang presence, commanding. So, that's it. Watch out for this too. And I don't know if you agree with me, but if you don't agree with me, fine. If you agree with me, fine then. Please like, subscribe, and click the notification button just as well. Ito, bigla lang to, random lang to. I never really planned to vlog, but malakas ang vibes ko kay Amanda at kay Eloisa. So, let's see where it goes. Bye! Chop chop!